Para sa isang lipunan o bansa, napakahalaga ng pagkakaroon ng equality o pagkakapantay-pantay ng karapatan ng kalayaan. Kumbaga, kung anong meron si Juan, dapat meron din si Pedro. Subalit tayong mga Pilipino, bukas ang ating isipan na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapalaran. Bawat isa sa atin ay magkakaiba. Subalit lahat naman tayo ay naghahangad na magkaroon ng mas komportable at masaganang buhay para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Kaya nga naman, pagbukas mo pa lamang ng iyong telepono, lahat ng klase ng videos online makikita mo, lalo na videos ng mga influencers, videos ng mga vloggers at marami pang iba. Ipinopost nila ang lahat ng kayamanang meron sila. Nandyan na ang bagong kotse, bagong bahay, maraming negosyo at limpak-limpak na salapi. Sa dami ng tao na naghahangad ng karangyaan sa buhay nila, namumukod tangi ang ugali nitong ating bida ngayong araw na ito. Ito si Raymond. Itong si Raymond ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Bata pa nga lamang siya ay pangarap na nga niyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral at makapagtrabaho sa isang magandang klase ng kumpanya doon sa Kamaynilaan. Napakakomplikado naman na mga gusto niyo sa buhay. Ako simple lamang. Ang nais ko lamang ay makapagtapos ng pag-aaral, summa cum laude man o hindi, may awards man o wala. Ang gusto ko lamang makapagtapos ako ng 4 na taong kurso, makapag-apply ng trabaho at matanggap sa isang magandang klase ng kumpanya doon sa Maynila. Sa ganung paraan, makakaipon ako at makakapagbigay ng pera at tulong sa aking pamilya. Raymond, talaga wala kang pinagbago. Napakataas talaga ng pangarap mo sa buhay, tol. Hanga talaga ako sa'yo, saludo ako sa'yo. Pero baka lang nalilimutan mo, pare. Junior high pa lamang tayo, may senior high pa. Napakarami pa nating pagdaraanan. Wika naman ni Merto, ang kababata at kanyang matalik na kaibigan. Noon pa lamang naman ay mataas na talaga ang pangarap sa buhay ni Raymond. Kaya naman, todo ito sa kanyang pag-aaral. Pagsisipag na maipasa ang lahat ng kailangang ipasa at makapasa sa bawat examination sa eskwelahan. Pero alam mo ba, itong si Raymond, kahit na napakasipag niya, nagugulat pa rin siya hanggang ngayon tuwing siya'y nakakatanggap ng mga awards at certificates sa kanilang paaralan. Para bang hindi pa rin siya makapaniwala na nagbubunga ang kanyang ginagawang pagsisipag. Wala ring paglagyan ng kaligayahan ng kanyang mga magulang. Sadyang matibay ang paniniwala ni Raymond at ng kanyang pamilya sa Panginoon at sa kanilang abilidad. Alam mo ba, ilang buwan, ilang taon lamang ang nakalipas, itong si Raymond ay nakapagtapos ng senior high school, salutatorian at napakaraming karangalang natanggap. Magmula nga noon, pataas na ng pataas ang mga pangarap nitong si Raymond. Pataas ng pataas ang lahat ng mga bagay na nais niyang makamit sa buhay niya. Pag-uwi nga ng bahay ay kinausap niyang muli ang kanyang itay at sinabing, Itay, maraming salamat po sa lahat ng suportang ibinibigay po ninyo sa pag-aaral ko pero ayokong matapos lahat yun dito. Itay, gusto ko po sanang kumuha ng scholarship. Tulungan niyo naman po ako. Itay, gusto ko po sanang kumuha ng kurso na good for 4 years. Yung pong management. Tapos pagkatapos ko makagraduate doon, kukuha naman ako ng kurso pang accountancy para naman sikat na kumpanya ang tumanggap sa akin. Sa ganung paraan, mas dadami ang kaalaman ko, mas dadami ang pagkakataon at tsansang makahanap ako ng magandang klase ng trabaho, itay. Matutulungan ko na po ang ating pamilya. Raymond, talaga paupuin mo muna ako. Ay, kuha mo nga akong tubig. Salamat. Anak, dahan-dahan ka lamang sa iyong pangangarap. Wala namang masama sa gusto mong mangyari pero sana, huwag mo namang pagurin ang sarili mo. Huwag mong sagarin ang iyong sarili. Hindi naman ganun ang buhay, anak. Hayaan mo ang iyong kapalaran at ang Panginoon ang gumawa ng hakbang para sa iyong hinaharap. Anak, tandaan mo, hindi mo masasabi ang hinaharap. Mahabang panahon lamang ang iyong sasayangin kung itututok mo ang sarili mo sa kinabukasan. Mag-focus ka sa kung anong meron ka ngayon, anak.
Pero syempre, hindi nagpapatinag ang ating bidang si Raymond. Halos bumagsak na nga ang kanyang katawan sa pag-aaral. At alam mo ba, hindi naman nagtagal, nakahanap agad siya ng magbibigay sa kanya ng scholarship para sa kanyang pagkukulehiyo. Dahil na rin siguro sa ganda ng kanyang record mula high school hanggang senior high. Ilang taon pa nga ang lumipas tulad ng ating inaasahang lahat. Nakapagtapos ng management course ang ating bidang si Raymond. Naghanap naman siya ng scholarship para makapag-take naman siya ng accountancy course. Iba na talaga sa panahon ngayon, lalo na ang mga kabataan. Mas matibay na ang loob nila na harapin at kunin kung ano mang gusto nila sa buhay. Gaano man kahirap at kahit napakaraming tao ang pumipigil sa kanila, gagawa sila ng paraan upang makamit ang nais nila. Isang araw ay kinausap na lamang itong si Raymond ng kanyang ina. Anak naman, hindi naman sa pinipigil ko mataas mong pangarap pero napakatagas naman ang ulo mo. Ayaw mong makinig sa amin ng iyong itay. Ang bunso mong kapatid natanggap na sa isang sikat na bangko. Ikaw, nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Wala ka bang balak? Wala ka bang plano sa buhay mo? Kundi mag-aral na lamang, anak. Subalit inay, may pangarap po ako sa buhay ko. At yung pangarap ko kasama po kayo doon. Maghintay lang po kayo ng kaunti pa, inay. Mararating ko rin po yung aking pangarap na iyon. Please naman po, tiwala lang. Napabuntong hininga na nga lamang itong inay nitong si Raymond at napabulong ng... di sana pwede kong ibayad ng kuryente at tubig, ipambili ng bigas yung tiwalang sinasabi mo. Bigla namang nagsalita ang kanyang itay at sinabing... Anak naman. Anak, baka naman patay na kami. Nag-aaral ka pa rin, ha? Mahal, kumalma ka, ha? Anak, baka naman ilang taon pang gugulin mo sa pag-aaral mo. Naawa lang kami sa'yo't nag-aalala. Bilang mga magulang mo, nakikita namin ang pagod mo, ang pagsisikap mo. Abay, nakikita rin namin ang katawan mo ngayon. Medyo pa rin ang ubo mo. Napakapayat mo na't parang hindi ka pa nakapag-ahit, ah. Ayusin mo nga sarili mo. Itong si Raymond nga ay bingi na sa lahat ng hinaing ng kanyang mga magulang. At para nga sa kanya, may magandang mararating ang kanyang pag-aaral ngayon. Bagamat matagal, meron itong magandang epekto sa hinaharap. Wala siyang panahon sa buhay binata niya at ni manligaw nga ay hindi niya nga naisipang gawin. Isang hapon habang siya'y nagsusulat ng kanyang takdang aralin sa labas ng kanilang bahay, napadaan ng kanyang kaibigang si Merto. Oo naman pare, hanggang ngayon napakasipag mo pa rin, ah. Magandang hapon naman sa'yo pare. Uy, hindi ka namamansin, ah. Pero, pare, bakit parang napakapayat mo ata ngayon? Hindi naman sa ginajudge kita, pero... mag-vitamins ka naman. Mahirap magkasakit ngayon. Payo ko lamang sa iyo. Aba, huwag mong pabayaan ang sarili mo sa kakaaral mo niyan. Pinapabayaan mo sarili mo eh. Aba naman Merto, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala agad. Medyo nag-iba itsura mo eh. Mukha ka ng artista ngayon ah. Ayos ah. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Pare, hulaan mo. Hulaan mo pare. Hindi, biro lang. Raymond, doon ako nagtatrabaho sa bangko sa bayan. Okay naman yung pasahod nila. Palaging malamig kasi may aircon. At sa awa ng Diyos, nakabili na ako ng sasakyan. Second hand nga lang pero okay na. Teka, ikaw, nag-aaral ka pa rin ba hanggang ngayon? Aba naman Imon, 7 taon na. Ang nakakalipas, nag-aaral ka pa rin hanggang ngayon. Tol naman, payong kaibigan lamang. Tama na yan. Mahirap ang ginagawa mo. Kita ko ang pagkapayat mo ngayon ah. Ay, ang tanda mong tingnan. Tumingin ka nga sa salamin pare. Ayusin mo ang sarili mo. Kung ayaw mong manligaw, wala namang problema yun pare. Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo. Grabe ka naman makapagsalita, Merto. Ano ang problema sa itsura ko? Okay naman ako ah. Hindi naman ako mabaho. Naligo naman ako kanina. Tsaka, hindi pa ako ganun kapayat. Fit lang ako kumbaga. Tsaka wag mo kang itulad sa inyo. Ibang pangarap niyo sa pangarap ko. Hayaan mo na ako pare. Mag-enjoy ka na lamang sa trabaho mo, may aircon. Okay na yun. Pero hinahangaan ko ang astig mong tinan ngayon. Bagay na bagay sa yung uniform mo. Tsaka yung kotse mo mukhang bago. Bagong car wash ba yan ha pare? Sige na. Masaya akong makita ka at masaya ako para sa'yo. Basta ako,
Doon ako sa Maynila magkatrabaho. Yun ang pangarap ko eh. Yun ang gagawin ko. Ha? Sige. Ingat na lamang. Napailing na nga lamang itong si Merto sa kanyang kaibigan. Alam ni Merto na kahit ilang taon pa itong mag-aral, mahihirapan itong makarating sa kanyang pangarap. Naging topic pa si Raymond ng iba pa niyang mga batchmate. Ay nako, basta ako, naniniwala ako kahit magpustahan pa nga tayo eh. Kahit na gaano pa kagandang credentials mo, pero kung sa Maynila ka mag-a-apply, naku, siguradong sa personal appearance pa lamang ibabagsak na siya. Mahihirapan siya mag-apply, parang yung pinsan ko. Sobrang talino din noon. Abay nag-apply sa Maynila, hindi man lamang nakalusot sa interview. Buhay nga naman. Ay nako, tama kasi sinabi mong yan. Napakataas talaga ng standard sa Maynila. Bago nila makita kung gaano ka katalino, nakikita muna nila kung anong itsura mo. Ay nako, nakita mo bang itsura ngayon ni Raymond na yan? Ako, hindi mo makikilala. Napakapayat niya, malaki ang tiyan, at ang laki ng eye bags niya. Lumalabas na nga ang cheekbones niya eh. Medyo maitim na rin siya ngayon. Ay, ewan ko ba? Eh pandak pa nga yung taong yun, di ba? Puro pa pimples at warts ang muka. Kaya, duda talaga ako. Imposibleng makapasok yun. Basta ako mga batchmates, naniniwala ako na parang inuubos lamang niya ang kanyang panahon sa pag-aaral na ganyan. Ay, baka nga may apo na tayo eh, saka pa lang siya magsisimula ng kanyang karir. Ay, hindi ba naiisip? Tumatanda tayo. Sinasayang lamang niya ang kanyang buhay sa ganun eh. Sa awa naman ng Diyos, nakagraduate naman ng kolehiyo muli itong si Raymond sa kanyang kursong accountancy. Oo, kasama siya sa may matataas na ranggo. Mataas ang grado, kaya nga lang hindi siya nabigyan ng pagkakataong maging cum laude sa pagkakataong ngayon. Oh, anak, anong inihahaba ng mukha mo? Bakit nakasimangot ka na naman dyan? Tama na, ha? Huwag ka nang umiyak dyan. Hindi ba't ito ang pangarap mo? Nung nakaraan, nakagraduate ka sa iyong business management course. Ngayon, accountancy naman. Hindi ba't itong pangarap mong matagal na? Bakit napakalungkot ng mukha mo? Nang sabi ng kanyang inay, ang sabi naman ng kanyang ama, anak, hindi nabawasan ng pagkatao mo kung hindi ka man naging cum laude ngayon. Okay lang yan. Sa dami ng award mo, ako, hindi na kailangan maging cum laude ka pa ngayon. Ha? Lagi mong tandaan proud na proud kami sa'yo at sa mga ginagawa mo, anak. Walang pahinga ang lalaking ito. Agad siyang nag-review naman para sa kanyang licensure exam. Alam mo ba, awang-awa na mismo ang kanyang mga magulang at kaibigan sa kanya. Napilitan na nga siyang magsalamin dahil medyo naaapektuhan na nga ang kanyang mga mata. Mabait naman ang Diyos kay Raymond. Lahat naman ay kanyang nalalagpasan. Nakapasa nga siya sa kanyang licensure exam at ngayon handa na nga siyang mag-apply sa mga pinapangarap niyang kumpanya doon sa Maynila. Sisimulan niya doon sa Makati. Sa dami ng kanyang hirap at pagod na aawa na sa kanyang pamilya, palagi siyang pinaalalahanan na tumigil naman muna, magpahinga na muna kasi deserve naman niya ito. Pero alam mo ba, hindi siya nagpapatinag. Si Raymond agad nagsubmit ang kanyang mga resume online. Dahil sa galing ng taong ito, wala pang isang linggo, 10 malalaking kumpanya agad ang nais siyang makatrabaho. Agad naghanda si Raymond, bumili ng bagong polo shirt, bagong pantalon at para sa kanya, handang-handa na nga siyang lumuwas. Magmula nga nang siya'y umalis ng bahay nila, palaging positibo lamang ang kanyang iniisip. Hanggang sa biyahe niya, palagi siyang nakangiti. Kaya lang, unang sabak sa interview, bagsak. Pero syempre, ngayon pa ba siya susuko? Susubok siyang muli. Pangalawa, pangatlo, hanggang sa panglima, bagsak pa rin. Sir, maraming salamat po sa pag-a-apply po ninyo pero tatawagan na lamang namin po kayo, ha? Maraming salamat po. Ay, sir, I'm very sorry pero hindi na po kasi kami hiring. Wala na po kaming available position para po sa inyo. So, maybe next time, we will just call you back, okay? Salamat po. Goodbye. Excuse me? Who are you? Oh, you're Mr. Raymond Cruz. Okay. But you look different, huh? Your picture in your resume is really different. Is that really you? Okay. I'm very sorry to tell you pero hindi na vacant yung
yung position. So maybe we will just email you back then, okay? Siguro maybe give us a month and we will message you back. Okay? Ha? Sige, ingat na lang. Bye! Pinanghihinaan na nga ng loob itong si Raymond pero syempre, hindi siya pwedeng umuwi ng bahay nila nang walang resulta ang kanyang nilakad. Muli, pupunta muli siya ng interview. Ika-6, ika-7, ika-8, hanggang ika-10 kumpanya. Lahat yun. Negative pa din. Bagsak pa rin. Ang matindi pa ay yung ika-10 kumpanya na kanyang inaplayan. Narinig kasi niya ang staff na may sinabit ibinulong sa kanyang kasamahan. Ang sabi nga nila ay, "Ano ba naman yan? Kadiri naman yung pimples ng lalaking yun. Hindi niyo ba naisip? Ayaw ni boss na yun kasi haharap yun sa maraming tao lalo na sa mga kliyente natin. Baka yan pa maging dahilan kung ba't ibabagsak tayo eh. Huwag na yan." Akalain mo, 10 malalaking kumpanya na kanyang inaplayan, ipinatawag siya at nagbiyahe siya papuntang Maynila. Pero kahit na isa, hindi man lamang siya binigyan ng chance na ipakita ang kanyang kakayahan. Sa panlabas na anyo lamang, tepok na agad. Dahil nga dito, 1 taong nagpahinga si Raymond sa kanilang bahay. Depression ang kanyang inabot, pero ang kanyang mga magulang nananatiling sumusuporta naman sa kanya. "Anak, may maganda akong balita sa iyo. Maraming bakanting posisyon sa Kapitolyo. Tara, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita bilang anak ko, ha? Malapit na akong mag-retire, anak. Kaya ikaw nang papalit sa akin. Okay ba yon?" Saad ng ama ni Raymond. "Itay, ano ba? Nagulukuhan ba tayo? Ayoko. Huwag niyo akong pilitin. Hindi ako nagtapos ng ilang taon sa kolehiyo para lamang magtrabaho ng ganyan sa Kapitolyo. Ang baba ng tingin niyo sa akin, ha? Ha? Parehong-pareho kayo ng mga Never mind. Makalipas naman ang 2 araw, ang kanya namang ina ang kumausap sa kanya. "Anak, gumising ka dyan. Magandang umaga sa'yo. Happy Monday. Anak, may maganda akong balita sa'yo. Bumangon ka na dyan. Anak, sa bangko daw hiring sila sa may BDO. Malaking kumpanya yun, anak. Bagay na bagay yun sa'yo. Maraming kilala ang kapatid mo doon. Gawin mo ang training ground. Di ba? Habang nagsisimula ka, kumuha ka ng maraming experience, ika nga. Sige na, anak." Napabuntong hininga na nga lamang si Raymond. Tumungo na nga lamang siya dahil hindi niya matanggap sa kanyang sarili na pang ganong klaseng bangko lamang daw ang kanyang kakayahan. Palibhasa, iba kasi ang kanyang pangarap. Iba kasi ang kanyang nais, kaya naman kahit maraming chance para sa kanya, maraming opportunity, ayaw niyang tanggapin at parang hindi niya ito pinapansin. Ginawa ng lahat ni Raymond ng paraan pero wala pa rin tumatanggap sa kanya. Pinalta na nga niya ang kulay ng kanyang resume, nagpalit na rin siya ng picture, pinaganda na nga niya lahat ng text doon, pero wala pa rin pagbabago. Meron naman siyang mga nakakasabay sa pag-a-apply at inaakit siyang mag-call center na lamang. Doon, siguradong makakapasok agad siya. Pero tinatawanan lamang ito ni Raymond. Ganon din naman ang kanyang nakakausap pagtalikod niya. Tinatawanan din siya dahil parang napaka-juicy pa niya. Samantalang lagi naman daw siyang bagsak sa interview. 2 taon na, wala pa rin siyang trabaho hanggang ngayon. Wala siyang sinusubukan kahit na isa. Inip na nga siya sa kanyang bahay. Nawawalan na nga siya ng pag-asa pa. Idagdag mo pa na malapit nang magretiro ang kanyang mga magulang na parehong empleyado ng gobyerno. Nananatili siyang palamo ng kanyang magulang at kapatid. Kahiya-hiya naman talaga. Tay, galit po ba kayo sa akin? Bakit hindi niyo po ko iniimikan? Kausapin niyo naman po ko. Tay, sorry na po. Pasensya na po talaga. Kung wala akong makuhang trabaho. Napaka-juicy kasi nila eh. Okay naman yung credentials ko eh. Tay. Napatingin naman sa kanya ang kanyang itay. Tinitigan siya sa kanyang mga mata at sinabing, Anak, marami namang trabaho. Ikaw lang yung mataas ang standard. Ayaw ko na magpayo sa'yo. May sarili kang gusto. Pero anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Hanggang sa dumating na nga ang retirement ng kanyang mga magulang at muli siyang kinausap ng mga ito. Alam mo anak, kung ayaw mo magtrabaho dito sa ating bayan, magaling pa yung magnegosyo ka na lamang. Tanggapin mo ito.
Heto ang 50,000. Palakihin mo, palaguin mo. Hindi ka namin papakialaman pa. May sarili kang gusto, di ba? Pero ang sa amin lamang ay payo. Ha? Payo lamang ito, huwag ka namang magagalit sa amin. Gawin mo ang tamang diskarte, anak. Para ito sa iyo. Hindi na to para sa amin lamang. Para na ito sa iyo. At sa kinabukasan mo. Anak ka namin kaya ka namin iniintindi at pinapayuhan. Bigla namang lumapit ang kanyang kapatid at sinabing, Kuya, heto pa, 30,000 pesos. Hindi to ganun kalaki pero bigay ko na to sa iyo. Parang advance birthday gift ko sa iyo. Alam kong kakailanganin mo to kaya tanggapin mo na. Dalawa lang tayo dito magkapatid. Tayo lamang ang magtutulungan. Sige na kuya. Alam mo ba, hahawak na ako ng isang branch ng bangko dito sa bayan natin. Magiging manager na ako ng bangko kuya. Agad niyang niyakap ang kanyang kapatid at ang kanyang mga magulang. Napakalaki ng pasasalamat niya sa mga ito dahil never siyang sinukuan. Tumutok na nga sa online world itong si Raymond. Nagsimula na nga niyang pag-aralan ang food business online. Ibinili nga niya ng motor ang perang ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Nagsimula nga siya sa kanyang online na trabaho sa kanyang paboritong putahe, ang sisig. Gumawa pa nga siya ng page online lalo na sa Facebook. Nagsimula siyang imbitahin ang kanyang mga kamag-anak at dating kaibigan at pinag-aralan niyang mabuti ang iba't ibang timpla nito. I-deliver nga niya ang mga pagkaang ino-order sa kanya gamit ang kanyang motor na binili gamit ang pera ng kanyang kapatid. Wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin ng mga tao sa kanya. Ang grahe nila noon ay ginawa nilang mini kitchen ngayon at hindi nga siya pinapakialaman ng kanyang mga kapamilya. Hinahayaan siyang gawin kung ano ang sa tingin niya tama. Unti-unting nadaragdagan ang kanilang menu. Ngayon, may tokwat baboy na. Nadagdagan pa ng mga milkshake, milk tea, chicken burger, hanggang naging assistant na nga niya ang kanyang mga magulang. Dahil ang pagkain ang isa sa pinakamagandang negosyo dahil palagi itong kailangan, nag-boom agad ang kanyang negosyo. Hanggang sa kumita na nga siya ng mahigit 1,000 sa araw-araw. Masaya na nga siya doon. Inay! Itay, gumising po kayo. Alam niyo po ba, kumita na po tayo ng 100,000 this 30 days. Isang buwan lang halos. Inay, itay, napakasaya ko po. Ang inyong 50,000, naging 100,000 na po. Hindi ko na po kailangan ng permit pa. Wala po akong boss. Maraming salamat talaga sa suporta po ninyo. Napaiyak na lamang itong si Raymond. Napaupo at yumakap sa kanyang mga magulang. Tay, maraming salamat po kasi sinuportahan niyo po ko. Sorry po, Tay. Itay, napakataas po pala nga ng mga pangarap ko, no? Masyadong mataas para abutin ko. Masyadong sarado yung isipan ko. Itinutok ko yung sarili ko sa iisang pangarap. Kapo-focus ko sa pangarap na to. Nakakalimutan ko na yung mga importanteng bagay sa buhay ko. Napakarami ng oportunidad sa paligid ko pero hindi ko napansin. Kasi nakatutok lamang ako sa iisang pangarap. Patawarin niyo po ako, Inay. Itay, kung nababastos ko po kayo noon. Patawad po ko ngayon ako natauhan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi niyo po ako iniwan at pinabayaan. Lahat kayo naging kaagapay ko sa negosyong to. Maraming salamat. At unti-unti, dumating na nga ang swerte sa buhay ni Raymond hanggang naging isang take-out counter na rin ang kanilang unahan ng bahay at halos walang tigil ang order ng mga tao sa kanya. Araw-araw kahit weekends, hanggang sa mga kasalan, binyagan, birthday at marami pang events, lahat kay Raymond na nga umu-order. Parami ng parami ang laman ng kanyang menu, pasarap ng pasarap ang timpla nito. Mismong si Raymond, hindi mapaniwalaan ng mga pangyayaring nagaganap ngayon sa buhay niya. Bigla namang dumating ang kanyang dating kaibigan na si Merto at sinabing, "Oy pare, Emon, kamusta naman ang negosyo mo? Masayang-masaya ako nakikita ko nakangiti ka na. Nakakatawa ka talaga pare. Alam mo, dapat pala kinuha mong kurso noon sa kolehiyo, culinary arts eh. Magaling ka pala magluto eh. Ikaw talaga, alam mo minsan,
magpa-order ako sa'yo ng marami kasi may event sa lugar namin ha? Pero pare, masayang masaya akong makita kang masaya ngayon. Sa wakas, nagbunga na lahat ng paghihirap mo. Siya nga pala pare, baka okay lang sa'yo. Ninong ka ha? Magpapabinyag na ako next month kaya huwag ka mawawala. Oh, parang gulat na gulat ka. Oo, may anak na ako pare. Hindi pa kami kasal ng partner ko pero nag-iipon pa kami. Pero basta soon, magiging ninong ka ng mga anak ko ha? Gusto kong ipamana mo rin sa kanya lahat ng sipag at tiyaga mo. Kasi baka wala sa akin yun Ha? Salamat. Oo ba pare, walang problema yung gusto mo lahat ng anak mo maging inaanak ko Ikaw pa ba? Isang kaibigang tunay sa akin. Hindi ako iniwan at laging nandyan sa akin. Handa akong payuhan kahit masakit sa dibdib. Basta matauhan lamang ako. Maraming salamat sa iyo. Pangako ko sa iyo, sagot ko na ang catering pare. Pare ko Ang sabi ni Raymond at nagkatawanan na nga sila ng kanyang kaibigan. Hindi nga nagtagal ay nabili na nga nitong si Raymond ang lote sa tabi ng bahay nila. Napakalawak nito at tamang-tama sa kanyang negosyo. Nagpatayo na rin siya ng bagong bahay at ang baba nito ay isang malaking kainan. Daig pang fast food chain at ang mga tauhan doon, mga scholars niya. At hindi basta scholar ha? Ang mga ito ay kamag-anak ni niya. Pinag-aaral niya ang mga ito at ang sinasahod nila pwedeng iuwi sa bahay, pwedeng ipangbayad sa school. Marami na nga siyang napatapos ngayon. Sa puntong ito, hindi nakakapagtakang hangaan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Pero sa puntong ito, mas hinahangaan din niya yung mga taong sumuporta sa kanya sa matagal na panahon. Lalo na ang gabay ng Panginoon. Ngayon, itong si Raymond na noon ay napakahilig mag-aral at may matayog na pangarap, isang milyonary na bagamat ilang beses siyang bumagsak, ngayon masasabi niyang nasa maayos na siyang kalagayan. Isang sikat na milyonaryo, sikat na business owner at mapagmahal na ama sa kanyang bagong pamilya. Sa kanyang asawa. Ang buhay nga naman ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, kadalasan nasa ibabaw. Pero sa pagkakataong bumagsak ka muli sa ilalim, dapat marunong ka muling umahon. Bakyan? Tunay nga naman na kahit na gaano pa kataas ang pangarap mo sa buhay, kahit na gaano pa kaganda ang balak mo sa kinabukasan, mas maganda kung hahayaan mo ang tadhana, ang Panginoon na nasa taas, ang kumontrol sa buhay mo. Dahil darating ang panahon, dumating man sa iyo ang pagsubok, asahan mong hindi ka nag-iisa. Mararating mo ang destinasyon ng pag-asa at kasaganaan sa piling niya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam po sa inyong lahat.